Siya si Clea, isang happy-go-lucky na babae hanggang sa isang araw, hindi inaasahan. Ang katuwa ay paraan pala ni Cupido para panain siya. Ibinigay niya ang sarili sa isang estranghero sa pag-aakalang tutupad to sa kasunduan. Ngunit sa kasamaang palad, nakalimot to. Muling nag-cross ang kanilang malandas, ngunit bilang kasambahay na siya at amo naman ang lalaki. Nag-aya ang kanyang mga kaibigang magpunta sa bar. Sino ba siya para tumanggi? Mabilis siyang nag-ayos at sumunod sa nasabing address ng bar kung nasa ng mga kaibigan niya. Akala namin ginost mo na kami, sabi sa kanya ng kaibigang si Bea. I'm not, natagalan lang, sagot ni Clea at nagsali ng inumin sa sariling baso. So, here's our drill for tonight. Dating gawi. Nakangising sabi ng isa pa nilang kaibigan na si Eileen. Kung sinong unang malasing, parurusahan, at kapag hindi nagawang parusa, pera o bagay kapalit. Nakangising dagdag ni Clea. May purpose naman ang pustahan nila. Itinutulong nila sa mga nangangailangan ang mapagbebentahan ng gamit o pera mismong idodonate. Dali! Sigaw nilang lahat. Panayang kwentuhan, inuman at tawanan nilang magkakaibigan. At nang matamaan ay kanya-kanyang punta na ng dance floor silang magkakaibigan. Iginiling ni Clea ang kanyang katawan kasabay ng musika ng bar. Nang ilibot niyang kanyang tingin ay dumako yun sa isang lalaking prenting nakaupo sa isang stall ng bar counter. Napangisi si Clea at bahagyang napahagikik. Pagkakataon nga naman Mahinang bulong nito sa kanyang sarili bago naglakad palapit sa lalaking yun. Hey, Mr. Saigo. Malanding bungad ni Clea sa lalaki na walang iba kundi si Jonas. Sikat tong businessman at isa sa kilalang bilyonaryo. Do I know you? Yun ang sinagot ni Jonas sa kanya matapos siya nitong tingnan mula ulo hanggang paa. Nope, pero kilala kita. May kasama ka ba? Wala. Mag-isa lang ako. If you know, may I know you? Para naman patas tayong dalawa rito. Well, I am Clea. Nakangiting pakilala ni Clea sa kanyang sarili habang nakalahad ang kanang kamay. Tinanggap naman yun ni Jonas. Nang magdikit ang kanilang palad, ay para bang may dumaang daloy ng kuryente sa pagitan nila. Kaya naman siya na mismong nagbawi ng kamay. Nice name. So, Clea, may kasama ka ba? I'm with my friends, but don't mind them. I'm yours. Biro ni Clea, dahilan para matawa silang pareho. Siliuman. Komento ni Jonas bago ininom ang alak na nasa baso na kanyang hawak. So, why are you here? Tanong ni Clea bago sinenyasan ng bartender para umorder ng drinks. I got engaged with a woman I don't even love. Seryosong sabi ni Jonas bago muling uminom. Bakit naman? Because of business. Kibit balikat niyang sagot. Ininom naman ni Clea ang alak na binigay ng bartender sa kanya. Hindi ba pwedeng tanggihan? Tanong ni Clea nang hihinayang dahil sa kanyang nalaman. As if I have a choice. Sagot ni Jonas sa kanya. Napabuntong hininga naman siya. Then it means you have no commitment for her? Yeah, I guess. Tipid na sagot ni Jonas. Nagpatuloy sila sa kwentuhan at inuman hanggang sa malasing. Let's dance! Aya ni Clea kay Jonas matapos tumayo sa kinauupuan. Hindi ako sumasayaw. Medyo lasing na sagot ni Jonas sa kanya. Napasimangot naman siya at umiling. I'll teach you. Tara na! Pagpupumilit ni Clea habang nagpapakyut pa. Pwede ba akong tumanggi? Nakangiwing tanong ni Jonas habang may mapupungay na mga matang nakatingin sa kanya dahil sa kalasingan. Hindi. Malanding sagot ni Clea at niyakap ang braso ni Jonas sa katuinakay sa dance floor. Whoa! Let's dance! Sigaw ni Clea habang nakangiti. I'm not good at this.
I told you, tuturuan kita. Sabi ni Clea at kumindat. Kasunod nun, tumalikod siya at idinikit ang sariling katawan sa lalaki bago humiling kasabay ng musika. Stop. You're seducing me. Baritonong boses na bulong sa kanya ni Jonas na siyang kinangkisi niya. Yeah? Patanong na sagot ni Clea. Saka humarap sa lalaki at inilagay ang parehong kamay sa magkabilang balikat nito. Habang kamay ni Jonas ay nasa kanyang bewang na. Tinulungan niyang lalaking sumayaw kasabay ng musika. At nang magtama ang kanilang mga mata, ay para bang may nag-uudyok sa kanyang halikan ang mapupulang labi nito. Ngunit bago pa man niya gawin ang iniisip, naunahan na siya ni Jonas. Marahanan nitong idinampi ang labi kay Clea at nang makabawi siya sa pagkakagulat, ay sa kanya tinugon ang halik ng binata. Kahit ngayon lang, sabi sa isip ni Clea at hinayaan ng lalaki sa ginagawa nitong paghalik sa kanya. Let's drink again. I told you, hindi ko gustong pagsayaw. Sabi sa kanya ni Jonas na siyang kinatango niya at sabay silang umalis ng dance floor at bumalik sa bar counter at muling uminom ng alak. Wanna come with me? Where? Sa malapit na hotel. Sagot ni Jonas at hinapit ang kanyang bewang na siyang mahina niyang kinasinghap bago ngumiti. You're planning something, ha? Lasing na tanong ni Clea kay Jonas bago humagikik. Hanggang sa makarating sila sa isang hotel, itinulak siya papasok ni Jonas at isinara ang pinto bago siya nito isinandal sa nakasaradong pinto bago marhang sinimulang halikan. Will you give yourself to me? I will only give myself if you're my boyfriend. Kung ganon, will you let me be your boyfriend? Tinatanong mo lang yan para mabigay ko ang sarili ko sa'yo. That means na hanggang ngayong gabi lang, pero malilimutan mo rin kinaumagahan. Seryosong sabi ni Clea kay Jonas. I promise, I won't forget you. Sinserong sabi ni Jonas sa dalaga. Lumambot ang puso ni Clea. Paano niya tatanggihan ng lalaking matagal niya nang pinapantasya? Okay, I trust you. Sagot ni Clea at ito na mismong kusang humalik sa binata. Hanggang sa namalayan na lamang niyang pagdampi ng likod niya sa malambot na kama at ang sunod-sunod na pag-alis ng kanyang kasuotan na siyang tinatanggal ni Jonas. Ang halik ng lalaki ay bumaba sa kanyang liig, pababa sa kanyang hinaharap. Napaigik na lamang si Clea ng kasunod nun ay ang pagpasok ng matigas sa bagay sa kanyang pagkababae. Kinaumagahan, nang magising si Clea ay nakaramdam siya ng kakaiba. Nang imulat niya ang kanyang mamata, ay ganoon na lamang paggagulat niya nang makita ang katabi. At doon lang niya naalalang nangyari. Damn, binigay ko ang sarili ko sa kanya. I'm no longer a virgin. Medyo hysterical na sabi ni Clea sa kanyang sarili bago tiningnan ang katawan sa ilalim ng kumot. Doon niya nakitang wala siyang saplot ni isa. Napakagat labi siya habang inaalala ang nangyari kagabi. Bukod sa ibinigay niya ang kanyang sarili sa lalaki, ay boyfriend na rin niya ito. Umaasa siyang hindi siya nito makakalimutan sa pagmulat ng mga mata nito. Balak niyang magpunta sa isang coffee shop para bumili ng kanilang agahan. Nang makalabas ng hotel, ay halos katapat lang nitong isang coffee shop na gusto. Gising na kaya siya? Pagkausap niya sa kanyang sarili habang palabas ng coffee shop. Napangiti siya sa kawalan sa sayang nararamdaman. Sa isip-isip ni Clea, baka gising na si Jonas. Kaya naman mabilis siyang sumakay ng elevator patungo sa floor kung nasa ng hotel ng dalawa. Maganda ang kanyang pagkakangiti, lalo na nang bumukas ang elevator at nang lumabas siya, bumungad sa kanya sa labas si Jonas. Magulo ang buhok nito at halatang may hangover pa. Akmang babatiin niya to nang kumulot lamang lalo ang noo nito at lampasan siya sa kasumakay ng elevator. Laglag ang panga ni Clea habang nakatanaw sa nakasarang elevator kung saan naroon si Jonas. Hindi napigilan ni Clea ang pagtulo ng kanyang luha sa kanyang pisngi. Ang kanyang ngiti naglaho na parang bula.
Ang saya na kanyang nararamdaman kanina ay napalitan ng sakit. Kinalimutan mo ako. You don't even remember me. Paanas na sabi ni Clea bago tinapon sa basurahan ang biniling agahan sana nilang dalawa. Pagak siyang natawa sa kanyang sarili bago pinahid ang sariling luha. Bakit mo ba ako napaniwala? Of course, it's just a one-night stand at wala lang yun para sa kanya na ginawa mo namang big deal, Clea. Damn, you don't remember me. Pagkausap niya sa kanyang sarili bago mahinang sinampal-sampal ang magkabilang pisngi upang magising sa katotohanan niya. Talo na nga si Clea sa kanilang laro ay pati ba naman ang kanyang puso'y nasawi. Malalim siyang bumuntong hininga at saka naglakad patungong elevator para bumaba sa first floor at nang makaalis na sa lugar na yon. Bilang parusa mo sa pagkatalo, magiging kasambahay ka lang naman. Nakangising sabi ng kanyang kaibigang si Bea. Ang iba nilang kaibigan ay para bang natutuwa pa sa kanyang kalagayan. Ay, ganito na nga nangyari sa akin. Parurusahan niyo pa ako. Ungot niyang sabi bago uminom ng wine sa kanyang baso. A deal is a deal. Ngising sagot ng mga kaibigan ni Clea na siyang kinairap niya. Whatever. At siya naman akong magiging kasambahay, Aber? Sa bahay ng taong nakalimot sa'yo. Huh? What the heck? Are you freaking even serious about that? Yes, we are. Settle na lahat. Oh, please. Bakit sa bahay pa niya? Sa iba na lang. Pakiusap ni Clea. Alam niyang ang tinutukoy ng mga kaibigan ay ang pamamahay ni Jonas. Doon siya magiging kasambahay ng isang buwan. Ayaw mo nun? Malay mo, maalala ka niya. Sagot ni Bea. Hindi naman siya nakasagot at nanatiling tahimik. Napabalikwas mula sa pagkakatulog si Jonas nang muli niyang mapanaginipan ng dalagang kanyang nakatalik. Ngunit kahit gano'n, hindi niya makita ang mukha nito. Damn it. I can't remember you. Gigil niyang wika sa kawalan at tumayo saka nagtungo sa kanyang banyo para maligo at pakalmahin ang tumitigas niyang sandata. Nang bumaba siya sa unang palapag ng kanyang bahay, ay bumungad sa kanyang mayordoma. Senyorito, handa na pong agahan. Anunsyo sa kanya ni Manang Linda. Thanks. Anyway, Manang, dumating na ba ang bagong kasambahay? Mamaya pa po, senyorito. Magaling na sagot ni Manang Linda. Kinagabihan gabi na makauwi siya galing sa farm. Bumungad sa kanya sa salang isang babaeng maid. Marahil ay bago lamang to. Face me, woman. What did you do? Walang emosyong tanong ni Jonas sa dalaga. Unti-unti naman tong humarap sa gawin niya. At nang magtamang kanilang matingin, natigilan siya. Those eyes ay pamilyar sa kanya. Ngunit hindi niya magawang maalala kung saan niya ito nakita. Sorry, sir. Sabi nito, gayunpaman ay hindi baka sa boses nitong sinseridad na para bang labag rin sa loob nito. Manang Linda! Pasigaw na tawag ni Jonas sa mayordoma. Ilang saglit lang, mabilis namang sumulpot ang matanda. Siya bang bagong kasambahay? Ay, yes po, sir. Kadarating lang po kanina. Pasensya na po sa nagawa niya. Paumanhin ng mayordoma matapos mapansin ang basag na baso. Hindi ko naman sinasadya, Manang. And what is your name? Clea, senyorito. Ngiting sagot ng dalaga sa kanya na kinatangulan niya bago niya ito talikuran. Daig pa niyang may amnesia sa hindi pag-alala sa akin. Mahinang palatak ni Clea pagkaalis ni Jonas. Anong binubulong-bulong mo riyan? Kumuha ka na ng walis at daspan. Linisin mo ang bubog. Huwag mo nang uliting makabasag, ha? Lagot tayo kay senyorito. Pangaral sa kanya ng mayordoma. Tumango lang siya at sinunod ang utos nito. Pagkatapos mo namang linisin yan, magwalis ka sa garden. Yung mga tuyong dahon doon tanggalin mo. Sige po, Manang. Tugon ni Clea. Kabagong-bagong selta, nakabasag agad.
Natigilan si Clea sa ginagawa nang marinig ang boses ng kasamang kasambahay. Ito'y si Wilma. Nang matapos sa ginagawa, ay akmang babalik na siya sa loob nang makaslubong niya si Jonas. Magandang hapon, Senyorito Jonas. Peking umiti si Clea sa lalaki matapos sabihin yun. Akmang lalagpasan niya na to nang hawakan siya nito sa pulso na kinabilis lalo ng tibok ng kanyang puso. Do I know you before? Ngumiti naman si Clea. Ngiting walang buhay at hindi abot sa mga mata. Hindi po, Senyorito. Ngayon lang. Halata sa mukha ni Jonas ang hindi pagkakumbinsido. Ngunit tumango pa rin at saka siya binitawan. Kaya naman doon na nakahinga ng maluwag si Clea bago umalis papalayo kay Jonas. Kasalanan to ng mga kaibigan niya eh. Itinapon siya rito na para bang ganon yun kadaling makisama sa lalaki. Mabilis lumipas ang oras hanggang sa magabi. Pakilagay nga nito, Clea, sa hapag. Utos sa kanya ng mayordoma. Kinuha naman yung adobo ang nasa lalagyan at kanin saka dinala sa dining area. Nang bumalik siya, kinuha pa niyang ilang pagkain na niluto at nilagay sa hapag. Nang matapos, saka siya bumalik sa kusina. Ano pa pong gagawin, Manang Linda? Ay, tawagin mo si Senyorito sa kwarto niya. Napakagatlabi si Clea bago sumagot. Sige po. Labag sa loob niyang sagot bago umalis. Hanggat maaari ay iiwasan niyang lalaki. Ngunit maaari nga ba yon? Umakyat siya sa pangawlang palapag kung saan naroon ang kwarto ni Jonas. Kumatok siya ng 2 beses. Senyorito Jonas, handa na pong hapunan. Pormal na boses na sabi ni Clea bago napaismid. Sakto rin nun ang pagbukas ng pinto. Dahilan para mapangiti siya ng matamis. Kain na po. Susunod na ako. Seryosong sagot ni Jonas. At nang ibaba niya ang paningin sa katawan ng binata, ay doon niya napansin na wala itong pang-itaas na damit. At tanging tuwalya lang na nakatakip sa kanyang ibaba ang meron nito. Ang ilang patak ng tubig na galing sa buhok nito ay tumutulo sa 8 mapipintong nitong abs. Busog na yata siya. Yun ang nasa isip ni Clea. Kaya naman, panay ang paglunok niya ng laway. Ngayon lamang niya napagmasdan dahil ang gabing may mangyari sa kanila, sobrang dilim. Are you done eye-raping me? Mayabang na tanong ni Jonas sa kanya. Nang mag-angat siya ng tingin sa mukha nito, ay pansin niyang pagngisi nito na kinanguso niya at lihim na kinaismid. Hindi, Senyorito. May pag-assuming ka rin eh. Mauna na po ako. Sumunod ka na lang, Senyorito, at kakain ka na. Mabilis na sabi ni Clea at halos patakbong bumaba ng hagdan. Nang sumapit ang oras ng pagtulog, nag-half-bath na si Clea sa banyo ng maid's quarter at saka nagpahinga sa kwarto rin na nakalaan para sa kanilang mga kasambahay. So this is how it feels bilang kasambahay. Nakakapagod, but at the same time exciting. Clea's having fun of it. Kinaumagahan, abala si Clea sa pagtulong kay Manang Linda sa pagluluto ng agahan nang may sunod-sunod na nag-doorbell sa gate ng mansion. Well, ma, pagbuksan mo nga ang bisitang nasa labas. Utos ni Manang Linda sa isa pang kasambahay. Sisita na lang, Manang. Nagwawalis ako eh. Bakit ako? Yung si Clea na lang oh. Tugon ni Sita. Kaya naman walang nagawa si Clea kundi ang bumuntong hininga at ngumiti kay Manang Linda. Ako na po. Pagpayag ni Clea bago umalis at nagtungo sa mataas na gate para pagbuksan ng kung sino mang bisita. Isang magarang kotseng bumungad sa kanya pagkabukas. Ano pong kailangan niyo, ma'am? Magalang niyang bungad sa babaeng lula ng sasakyang magara. Where's Jonas? Masungit at mataray nitong tanong at bahagya pa nitong itinaas ang sunglasses sa suot. Hindi niya maiwasang hindi mapakunot ang noo. Anong kailangan mo kay Senyorito, ma'am? It's none of your business. Fiancé niya ako, kaya pupunta ako rito kahit kailan ko gusto. Pasigaw na sagot ng babae sa kanya bago pinaandar ang sasakyan. Nakanganga naman siya habang napakurap-kurap. Fiancé?
Fiancé may us. Hindi makapaniwalang bulalas ni Clea bago pagak na natawa. Inis siyang nagtungo at naglakad pabalik ng mansyon. Pagkapasok sa loob, naroon ang babae. Nakalingkis pa to sa braso ni Jonas. Nag-iwas ng tingin si Clea dahil agad na nakitang kanyang mga mata. Nagtungo na lamang siya ng kusina, ngunit bago pa man siya tuluyang mawala sa paningin ng dalawa, ay tinawag na siya ng higad. Hey you, maid! Natigilan si Clea nang tawagin siya ng babae na siyang fiancé ni Jonas. Ano yun, ma'am? Tanong ni Clea pagkaharap. Ngunit ang tingin ay wala sa babae, kundi na kay Jonas na siya ring nakatingin sa kanya. Prepare me a coffee na may honey. I want my breakfast is pancake with chocolate syrup. Malanding utos ng babaeng fiancé, sabay haplos sa braso ni Jonas na siyang kinatiimbagang ni Clea ng palihim. Yes, ma'am. Pagkatalikod ni Clea, ay doon lamang siya napairap. Mabuti na lang nang kumakain ng dalawa ay inutusan siya ni Manang Lindang maglinis sa pool area. Ayos na kay Clea yun basta makalayo at hindi lang makita ang dalawa. Malalim siyang napabuntong hininga habang naglilinis. Pangako, di rin naman kayang tuparin. Ipapakasal daw siya dahil sa negosyo. Di magsama sila. Iritang dagdag ni Clea sa kanyang sarili. What are you murmuring there, Clea? Halos mapatalon siya sa gulat nang marinig ang baritonong boses ni Jonas. Senyorito Jonas? Wala po. Ay, ano namang ginagawa na rito? Bakit po kayo nandito? Nagpapahangin lang. Tipid nitong sagot at nag-iwas ng tingin. Mainit sa pool area dahil tinanggal ni Mankarding ang takip. Paano nagpapahangin? Takang pag-iisip ni Clea, ngunit tumango na lamang. How about you? Anong ginagawa mo rito? Mainit dito. Akala ko ba senyorito, kaya ka nandito ay dahil na mahangin. Bakit naman sinasabi mo sa akin ngayong mainit? Pero maglilinis po ako ng pool, kaya po ako andito. I thought mahangin. Mainit pala. Alis na ako. Sabi ni Jonas, animong pikon bago umalis. Mahina namang natawa si Clea dahil doon. Nang matapos sa paglilinis, bumalik siya sa loob at saka kumain ng agahan kasabay ang mga kasamahang kasambahay. Lumaki siyang pinagsisilbihan, ngunit ngayon, kabaliktaran ang nangyayari, ngunit ayos lang sa kanya at walang problema. Ang ganda ng fiancé ni senyorito, no? Dinig ni Clea ang sabi ni Wilma na ang kausap nito ay si Sita. Oo, medyo mataray nga lang. Hindi na lamang niya pinakinggan ang usapan ng dalawa at kumain na lang. Masakit para sa kanyang makita ng harapan ng fiancé nito. Mag-fiancé man ang dalawa dahil sa kasunduan ay mali pa rin ang ginawa ni Clea at Jonas. Ngunit hindi niya yun pinagsisisihan dahil yun ay pareho nilang ginusto ng gabing yun. Masaklap nga lang dahil hindi na siya nito maalala ngayon. Honey, talk to me! Dinig ni Clea ang malakas sa boses ni Minzy na siyang fiancé ni Jonas. Abala si Clea sa paglililis ng CR na narito sa first floor ng bahay. Susunod naman niyang gagawin ay ang pagwawali sa likod bahay kung nasa ng guarding. Hindi siya inuutusan sa pagpupunas ng babasagin dahil baka makabasag na naman siya. I told you, Minzy. Tigilan mong kahagulo sa akin. I am busy with my life. Dinig niyang sagot naman ni Jonas sa babae. But I am your fiancé. Bakit mo ba ako ginaganto? Stop this, Minzy. I have no time for you. Seryosong sabi ni Jonas at saka iniwan ng babae. Nagpapadyak naman sa inis si Minzy. Hindi alam ni Clea kung matutuwa o maaawa ba siya sa babae. Lumabas siya ng banyo matapos maglinis. Napatingin sa kanyang babae. You, get me some juice. Now! Ang kupad mo. Binabayaran ka ring fiancé ko, pero napakabagal mong kumilos. Galit itong sabi nang hindi agad siya kumilos. Tumalikod na lamang si Clea at kumuha ng juice sa kusina at saka binigay kay Minzy.
stupid! I want apple juice. Bakit grape flavor to, ha? Inis itong sabi at tinapon ng juice sa sahig. Doon naubos ang pasensya ni Clea. With all due respect, ma'am, wala kang sinabi kung anong flavor. It's just a juice. Wala rin kaming apple juice flavor. Hindi ikaw ang boss ko, kaya wala kang karapatang itapon yung juice sa sahig dahil hindi ikaw ang tagalinis dito. How dare you? Sumasagot ka pa? Kasambahay ka lang naman? Sigaw ni Menzi sa kanya at akmang sasampalin siya nito nang may sumalo sa palad niya. Gulat si Clea nang magangat ng tingin upang tingnan kung kaninong kamay ang pumigil sa palad ng babae. Jonas, mahinang sabi ni Clea habang nakatingin dito. Get out, Menzi. Seryosong boses na sabi ni Jonas sa fiancé. Hindi kita fiancé dahil mahal kita. Alam mo kung bakit? At hindi ko gustong gantong ginagawa mo sa kasambahay ko. Tell to your dad na ikakansela ko ang kasal nating dalawa. Napaiyak naman si Minzy. No! You can't do this to me! I can. Now get out. Sagot ni Jonas bago pinanood ang paglabas ng masamang loob na si Minzy. Sorry, sabi ni Clea dahilan para harapin siya ni Jonas. She's been getting into my nerves for a week at hindi ko na kaya. Huwag kang mag-sorry. Wala kang kasalanan. Linisan mo na lang to at magpahinga ka. Yun ang sabi ni Jonas bago siya nito iniwang nakatulala habang nakatingin dito. Sinunod niya ang utos ng lalaki. Hanggang sa lumipas ang buong araw ay hindi niya ito nasilayan. Sabi ni Manang Linda, abala daw to sa mini office nito na nasa sariling kwarto. Si Manang Linda rin ang tagahatid ng pagkain nito. Sa sumunod na araw ay inutusan siya ni Manang Linda. Clea, ikaw maglinis ng kwarto ni Senyorito ha. Magpaalam ka muna bago pumasok. Sige po. Iwasan mo ring makabasag. Naku, paggagalitan ka na't baka bawasan ang sahod mo. Ngumiti lamang siya tumango. Nang makarating sa labas ang kwarto ni Jonas, kumatok muna siya ng 2 beses. Senyorito Jonas? Tawag niya rito. Ilang saglit lang ay bumukas ang pinto at iniluwan nito si Jonas na haltang kagigising lang. Ngumiti ng matamis si Clea. Senyorito, handa na pong agahan mo. Initusan din po ako ni Manang Linda na linisan po ang kwarto mo. Then I'll watch you cleaning my room. Seryosong sabi ni Jonas bago siya nito hinila papasok sa loob ng kwarto. Naglakad to papalapit sa kanya, ngunit siya ay nanatiling nakatitig lamang dito. You really look familiar to me. Mahinang sambit ni Jonas at inipit sa kanyang tengang ilang hibla ng takas niyang buhok. Naparanok si Clea at nag-iwas ng tingin. Kung pamilyar ako, dapat naalala mo ako. Maalala ko rin kung bakit ka pamilyar. Tugon ni Jonas at marahan itong inilapit ang mukha sa mukha niya. Para akong hinihipnotis mo ng labi mo. Maaari ko bang tikman? Sunod-sunod ang paglunok ni Clea bago tumango na paharabang isang bata. Napapikit na lamang siya nang magdampi ang kanilang labi. Ang kamay ni Jonas ay humapit sa kanyang bewang at pinagdikit ang kanilang katawan habang siya ay marahang tinutugon ang halik nito sa kanya. Nang humiwalay sila sa isa't isa, ay saglit silang nagkatitigan. Tumikhim si Clea bago nagsalita. Kumain ka na, senyorito. Just call me Jonas kapag tayong magkasama. Hindi yun pwede, senyorito Jonas. Mas hindi pwedeng suwayin mo ang boss mo. Masusunod, Jonas. Good girl. Now, let's go. Ayan ni Jonas at inakbayan siya. Ano ka ba? Baka may makakita sa atin. Alisin mo. Utos ni Clea rito at bahagyatong siniko. Sinunod naman ng lalaki. Mabilis na lumipas ang mga araw at mas naging malapit sila nito. Kinaumagahan, Sabado, day off ni Clea. Kaya naman ang balak niyang bumalik sa kanyang bahay o puntahan ng mga kaibigan niya. So, where are you going?
Tanongin ni Jonas nang aalis na siya. Sa kaibigan ko, babalik din ako bukas. Nakangiting sabi ni Clea. Make sure, mamimiss kita. Seryosong sabi ni Jonas na kinatawa niya. Nang makaalis siya ng mansyon nito, ay sa di kalayuan, nag-aabang ang kanyang kaibigan. Sumakay siya ng sasakyan nito at nagmaneho naman ang kaibigan paalis. Hey girl, so, kamustang pagiging kasambahay? Taas kilay na tanong ni Bea, ang kaibigan niyang mapang-asar. Ay, nakakapagod. Kain muna tayo. Habang kumakain sila sa isang restaurant, kinuwento niyang lahat maliban sa parteng may nangyari sa kanilang dalawa. Paano kung malaman niya? Uminom pa muna si Clea bago sumagot. I hope he understand. Hindi pa rin mawala sa isip at panaginip ni Jonas ang paulit-ulit niyang napapanaginipan. Malaking palisipan yun para sa kanya. Nang gabing magpunta siya ng bar, ay alam niyang meron siyang nakatalik na babae. Hindi niya matandaan ang mukha nito at ang iba pang alaala. Nang magising siya ng umagang yon, ay wala na siyang kasama sa hotel room. Kaya naman, napagpasyahan na rin niyang umalis. Akala niya normal lamang yon kagaya ng dati. Ngunit kakaiba yon dahil halos gabi-gabi niya itong napapanaginipan. Nang tumawag ang kanyang kaibigan sa kanya upang ayaan siyang magbar sa parehong bar, kung saan niya nakilala ang dalagang naka one night stand, ay agad siyang pumayag dahil na rin may iba pa siyang pakay. Nang makarating siya sa nasabing bar, ay agad siyang pumasok sa loob. Ngunit sa halip na puntahan kung nasa ng mga kaibigan, ay nagpunta siya sa kung saan nakakunik ang mga CCTV. Good evening, sir. Bawal po kayo rito. Salubong sa kanya ng isang lalaki. Don't you know me? Kaibigan ako ng may-ari ng bar. I could also pay you to shut up. Walang kasing seryosong sabi ni Jonas. Napalunok naman to tumungo. Ano pong kailangan niyo, sir? Sinabi naman niya agad ang pakay. Kung kailan siya nagpunta at kung anong nangyari na maaaring makita sa CCTV. Ilang saglit lang ay nahanap din sa wakas ng lalaking tagabantay ang footage. Nang ipanood yun sa kanya, ay agad yung nakita ang muka hanggang sa may babaeng lumapit sa kanya at nakipag-usap. Hindi niya makita ang mukha ng dalaga dahil nakatalikod yun sa gawin ng CCTV. Ngunit ang humarap to ay ganoon na lamang pagagulat at bigla sa nakita. Clea? Gulat niyang bulalas at muling natahimik at kunot noong pinanood ang footage. Nag-usap silang dalawa habang paminsan-minsang nagtatawanan habang umiinom hanggang sa pareho silang tumayo at nagpunta ng dance floor at doon nakatang CCTV. Tulala at matalim ang iniisip ni Jonas habang papalabas ng CCTV room. Hindi niya mahanap ang tamang salita upang may masabi. Pakiramdam niya ay trinaydor at niloko siya. Ang dalagang halos gabi-gabi niyang napapanaginipan at hinahanap-hanap ng sistema niya ay ang babaeng nagpahulog rin ang kanyang loob. Araw na ng linggo at kagaya ng pangako ni Clea, bumalik siya. Nagpahatid siya sa taxi at nang makarating, saka siya pumasok ng mansyon. Sa buka na pa lamang ng loob ng bahay, ay tanaw niya na sa living room si Jonas. May nagkalat ang bote ng alak sa tabi nito. Umagang-umagay alak na agad ang almusal nito. Jonas, bakit ganito? Anong nangyari sa'yo? Nag-aalalang tanong ni Clea. Dahan-dahan naman siyang nilingon ni Jonas at halos mapaatras siya nang makitang walang emosyon itong muka. Ang mga mata nito ay walang kasing lamig sa pagtitig sa kanya. Anong ginagawa ng sinungaling na kagaya mo rito? Ha? Shock? Well, I already knew the truth. Sunod-sunod ang naging paglunok niya. Paano mo nalaman? Simple. Yesterday night, nagpunta ako sa parehong bar na pinanggalingan natin at napanood ko kung paano tayo nagkakilala. Second, nagising na lang akong naaalala na kita. Nakangisi ang sabi ni Jonas. Nabakas ang pagiging sarkastiko. Doon tumulo ang luhang kanina pa nagbabadya. Are you mad at me? Should I be happy that you hide the truth? Naniloko mo ko?
Ha? Ano pa bang hindi ko alam? Baka pati pagkatao mo'y kasinungalingan. Doon napayuko si Clea. I'm Amara Clea Zamora. At hindi ako totoong kasambahay. Pumasok lamang ako rito upang magpanggap dahil sa isang kasunduan. Halos mapatalon sa pagagulat si Clea nang marinig niya ang pagkabasag ng bote. Ano pa? Meron pa bang di ko alam? Lubusin mo na. Hindi ko akalaing magagawa mo sa akin to. Galit na sabi ni Jonas sa kanya na kinaiwas siya ng tingin bago pinahid ang sariling luha. I'm sorry. Halos pahikbing sabi ni Clea. Ayoko nang makita ka rito. Umalis ka na. Please don't. Don't do this to me. Lumuluhang sabi ni Clea, ngunit inilingan lamang siya ni Jonas at sinenyas ang lumabas na't umalis. I'm really sorry. I hope you forgive me. Huling salita ni Clea bago tumalikod at tumatakbong lumabas ng mansyon. Mahal kita, kaya sana maintindihan mo ako. Nasaktan rin ako. Mahinang sambit ni Clea sa sarili bago tuluyang makalayo sa poder ni Jonas. Pakiramdam niya pagod na pagod siya. Pinagpapasalamat niya nga may dumaang taxi sa hindi kalayuan, kaya naman agad siyang sumakay at nagpahatid sa kanyang bahay. Pinahid niya walang tigil na pag-agos ang luha sa kanyang pisngi bago sumandal sa kinauupuan. Parang dinurog at paulit-ulit na pinupunit ang puso niya sa tuwing naaalala ang mukha ni Jonas at ang paraan ng pagtingin nito sa kanya. Nang makauwi siya ng kanyang bahay, ay sinalubong siya ng kanyang mga katulong, ngunit ni isa sa mga to ay hindi niya pinansin. Nagtungo siya sa kanyang sariling silid at doon binuhos ang lahat ng sama ng loob. Akala ko maiintindihan mo, kagaya ng pag-intindi ko sa pagkalimot mo sa akin. Ngunit nagkamali ako. Mas nagalit ka pa sa inaasahan ko. Lumuluhang sambit ni Clea bago tuluyang natulog na sa pagod sa pag-iyak. Mabilis na lumipas ang ilang araw hanggang sa maging linggo. Masakit, pero tinuon niya ang sarili sa ibang gawain. Ma'am, may naghahanap po sa inyo sa labas. Bisita niyo raw ho. Papasukin ko ba? Magalang na tanong ng kanyang kasambahay. Ano raw pong pangalan? Ay, Jonas Mendez daw po, ma'am. Tugon ng kasambahay na halos ikaluwa ng mga mata niya sa panlalaki. Ngunit agad rin niyang inayos ang sarili. Okay, dalhin mo siya rito. Also, bring food. Utos ni Clea. Agad namang tumango ang kasambahay at umalis. Kasabay ng pagdating ng pinahanda niyang pagkain, ay ang pagdating ng taong hindi niya inakalang muli pa niyang makikita. Anong ginagawa mo rito? Walang paligoy-ligoy na tanong ni Clea kay Jonas pagkaalis ng kasambahay. I'm here to hear your side and to apologize for what I did. Why did you lie to me and hide the truth? Because you broke your promise to me. Hindi mapigilan ang sariling tugon ni Clea at napatayo. You promised that night na hindi mo ako kakalimutan. Hindi mo kalilimutang boyfriend kita at girlfriend mo ako. Nasaktan ka dahil hindi ko sinabi. Mas masakit sa aking pagbalik ko ng hotel. Basta mo na lamang akong dinaanan na para bang hindi nakasama nung gabi. Hindi ko sinabi dahil gusto kong ikaw mismo sa sarili mong makaalam ng katotohanan. I'm sorry. Hindi ko sinasadya. Ngayon mo ako sumbatan. Bakit ako nagsinungaling at bakit ko nilihim sa'yo? Mapanghamong sabi ni Clea. Umiling lamang si Jonas at lumapit sa kanya, ngunit umatras siya. Baby, please. I'm sorry. Nagsusumamong sabi ni Jonas at hinuli siya nito sa bewang at hinapit. Sinubukan niyang kumawala, ngunit mas malakas to sa kanya. Please, forgive me. I'm sorry kasi hindi kita inisip agad. Mas inuna ko ang galit at sakit na nararamdaman ko. I love you. Habang kasama kita sa bahay, sa bawat araw na kasama kita, nahulog ng loob ko sa'yo at kusa kang minahal ang puso ko. Napagtanto ko na sa loob ng 3 linggo na hindi ko kayang mawala ka. Mahal din kita.
Kaya ako nagawa yun. Masakit para sa akin pero sa tuwing kasama kita at pareha tayong masaya, nakakalimutan ko ang dahilan kung bakit ako nasasaktan. Tugon ni Clea at halos magdikit ng kanilang labi ni Jonas. Kaya naman hindi na siya nagulat nang ginampi nito ang labi sa kanya na siyang buong puso naman niyang tinugon. Hindi man naging magandang nangyari sa atin. Sisiguraduhin kong paliligayahan kita sa bawat araw na tayo magkasama. Masuyong sabi sa kanya ni Jonas at niyakap siya. Kapag nagmamahal ka, ay madali lamang sa iyong magpatawad kahit maging tanga ka pa. Dahil ganun ang pag-ibig. Wakas.